to my channel. In today's video, I will be sharing with you my journey of starting my small business as a student. So, as of now, I'm a third year college student and hinahandle ko yung business ko ng sabay. Kapag wala akong pasok, doon ako gumagawa ng mga products ko, and then sa morning, doon naman ako gumagawa ng assignment. My products are flower bouquets. Handmade yung mga flowers ko. Let me start this story in ano yung reason kung bakit ko siya in-start. So, dati pa, mahilig talaga ako mag-business. Like, madami na ako na-try na products. Nagbenta na ako ng lip tint, ng t-shirt, ng skincare, nagbenta ako ng scrunchies, gumawa na din ako ng mga beads, pero hindi ko siya totally nabenta, like na-launch. Ganyan, kasi na-busy na ako. And then, ito yung pinaka-recent ko, yung flower bouquet. Ang funny part doon is, hindi ko siya plinano. Kasi, accidentally lang. Meron kaming documentary sa school. In-interview ko yung kapitbahay namin. And habang in-interview ko siya, gumagawa siya ng flower. Alam ko naman na yung flower na yun. Kasi bata pa lang ako. Yun na yung parang livelihood dito sa amin. Pero hindi ko siya naisip na gawing business. So, ayan. Yun na, gumagawa siya habang may interview ko siya. So, ang ginawa ko, sinama ko yun sa interview ko kasi parang source of income niya. So, ayan, interview ko. Tapos, sabi niya sa akin, ano daw, madami daw silang stock. Kaso, hindi daw nila alam paano i-benta online kasi hindi daw sila marunong like mag-post sa Facebook. Sabi ko, ay marunong po ako kasi part din ng course ko yun sa social media. So, sabi ko, marunong po ako po magbenta, kuha po ako sa inyo. Tapos, doon na buo yung idea na gagawin ko siyang flower bouquet since ang ginagawa nila is flower lang. Ganyan, ito lang mismo yung ginagawa nila. So, ako yung nag-arrange. So, ayun siya. Matagal siyang process actually itong business ko. October ako nag-start. So cute. Inabot kami ng gabi, tapos isa pa lang na nagagawa. Pachichuke. Tapos, nakakatuwa pa doon sa neighbor namin. Ano siya talaga nag-push sa akin kasi, diba sinabi ko nga na kukuha ako sa kanya. Tapos, parang siguro days after, like mga 2 days lang siguro, chinat niya ulit ako, sabi niya, kung ilan daw ba yung ordering ko. So, asap ka, hindi pa ako nakapag-isip noon. Sabi, paano yan eh? Nag-decide na ako agad kung anong color mga unahin ko. So, ayun na, hanggang sa bumili na ako unti-unti ng mga wrappers. Tuloy-tuloy na, sabi ko, andito na ako, may mga materials na ako, ano pang what is stopping me, parang ganyan. Kasi, nung time na yun, nahihirapan ako mag-wrap. Ang hirap pala. Akala mo lang ang dali-dali lang pag nanonood kasi sa TikTok, sa mga tutorials. Tapos, nung ako na gumagawa, ang hirap. Kaya minsan, napapa-stop ako. Pero since nakikita ko na madami na akong nagastos, ito na yun. So, nagpatuloy-tuloy ako. And then, October, November, December, dun ako nag-time mag-ipon ng material. Since wala naman akong malaking capital. Like, baon ko lang talaga, ganun. This is our second batch of flowers. May nag-invest lang sa akin na isang mabuting loob. Namely, my boyfriend. Siya yung nag-invest sa akin. Tapos, yun, nakabili ako ng mga materials. And then, noong January, dun ako nag-launch talaga sa Facebook lang. Pinost ko siya sa Facebook ko, gumawa ako ng page. And then, nakakatuwa kasi madaming bumili since, siguro bago sa mata nila, since ang normally nakikita nila ng mga bouquet is yung satin. O kaya yung totoong flower. So, yung ganitong wood na flower, medyo kakaiba siya. So, madaming bumili sa akin. And then, nag-February, yun talaga, as in, hindi ako natulog nung Valentine's kasi sobrang daming bumibili sa akin online. Hindi na nga ako nakapagtinda sa taas. Actually, kasi titinda ako sa malapit sa kalsada. Nakiusap ako dun sa may-ari ng bahay na malapit sa kalsada. And then, pumayag naman siya. Itinda ako every Sunday. Tapos, nung Valentine's, hindi ako nakapagtinda kasi kinagabihan pa lang, February 13 pa lang, naubos na sa online. Ang daming umorder sa akin. May mga nag-walk-ins. This is getting real. And then, nagpaplano na ako na magtinda sa Shopee and TikTok. Ang kaso nga lang, required na yung BIR register ka para makapag-start ka doon. So, ay na-process ko muna siya. This March yun. Kaya, medyo naglalalo din ako sa pagtitinda. Plus, midterm period ko din siya, may mga requirements, may performances. Kaya, nagkotisakto lang din na mag-asikaso muna ako ng papers ko. And then, medyo mahina din kasi ngayon yung
bentahan ng flowers since kaka-Valentine's lang, parang hindi pa nila masyadong need yung flower. And then, pinaka-market ko lang as of now, yung mga nagbo-birthday, pang-gift. So, yun yung journey ko in starting this business. So, I will be sharing with you now kung paano ako gumagawa ng flowers, paano ako nag-wrap. Snowberry. Everyone. Nakakatawa kasi nag-record ako kanina tapos hindi pala na-record. Nalaman ko lang tapos na ako. So, ito siya. Machi-machi kami, guys. Pati yung lamesa ko. And ayan. So cute. Ngayon ko lang ito ginawa, itong combination na to. I'm so happy. Yan. Maganda yung result niya. So, I will be formally ending this vlog. I hope that you enjoy watching this as much as I enjoy making it. Thank you so much for watching. It means so much for me. Kasi ngayon na lang ulit nag-vlog. Kung maalala niyo pa ako, thank you. Ayun lang. Next week, I will be sharing with you kung paano ako mag-wrap. Hindi ko siya napakita ngayon. And then, kung paano din ako mag-pack ng mga product, yung mga binibili sa akin. Ganun. Like, kung ano yung mga nasa box. Kung paano ako basta ganun. Yun. And other things. Yun lang. Thank you again. Bye!